aming pinasasalamatan, ikaw po ay aming pinapupurihan. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat po magsabi, praise the Lord. Buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat ng Galatians chapter 5, verses 13 to 26. Mga taga-Galasya, Kabanata 5, talatang 13 hanggang 29. Pinabagatang guidance from the Galatians. Ito po yung panglimang bahagi ng ating tinatalakay. Babasahin po natin ang sagutan ng kanyang salita. Sa akin po ang 13, sa inyo ang 14, hanggang umabot po tayo sa 26, babasahin sabay-sabay. You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. For the entire law is fulfilled in keeping this one command: love your neighbor as yourself. If you bite and devour each other, watch out, or you will be destroyed by each other. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, and debauchery, Idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, perseverance, kindness, goodness, faithfulness, Gentleness and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus has been crucified by the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not Become conceited, provoking, and envying each other. Ang Diyos po ay purihin sa pakabasa at pakarinig ng kanyang mga salita. Bago ka po, kung may ka ng dalawang katabi mo, sabihin mo sa kanya, tayo po ay mabuhay kay Kristo. Sabi ni Miles Monroe, take your seats. Sa simbahan daw, there are 4 kinds of worshipers. Meron daw na 4 na klaseng tao sa loob ng simbahan. Number 1, ito daw yung mga taong observer. Ito pag nagkakaranta, sige sila ng hiling-hiling, sige sila ang masid-masid, dahil ba nagkakanta. Ikaduwa lang ang klase ng tao sa loob ng simbahan, ito mga fixer. Ang sabihin, sige ang supray, sige ang pakaray, sige ang hiling. Nag-fix ka sa iyong sadiri kung ayos pa sa iyang postura. Ikatulad ang klase ng tao sa loob ng simbahan, itong excuser. Sige, isa na ang luwas, pagkatapos excuse me, dahil nag-attender, sige, isa na ang luwas. As in, ang pang-4 na po kayan, ito talagang nakatutok sa tataramo ng kagurangnan, nagkakanta, nagsisimba, nagsasamba sa kagurangnan. Sabihin mo sa kantahin mo, ako yun. Itong Galatians chapter 5, mga kapatid, inahayag dito yung 2 klase ng tao na nasa sanlibutan ngayon. Kanina, kung sa loob ng simbahan merong 4, dito po merong 2 lang. And this is actually a call up to the believers. Lahat ng believers magsabing amen. Call up to the believers to embrace their freedom. Nayakapin natin ang ating kalayaan. Kung ano ang binigay sa atin ng Panginoon, we need to embrace them responsibly by living according to the Spirit. Dapat mabuhay po tayo in accordance with the Spirit of the Lord. Kung ano yung sinasabi ng Banal na Espiritu, kung ano po yung tinuturo sa atin ng Banal na Espiritu sa pamagitan ng Biblia, sa pamagitan ng kanyang salita, doon po tayo tumutok, doon po tayo mag-angkla, doon po tayo manghawak, at ipamuhay po natin ang lahat ng bagay nito. And this involves serving others, paglilingkod sa kapwa, pagmamahal, resisting the desires of the flesh, kinukontra mo yung hilig ng laman,
And cultivating the fruit of the Holy Spirit. Pinalalago mo yung bunga ng banal na Espiritu. Everybody say fruit. Take note na sa Galatians 5:22, ang binanggit po dyan, fruit. Walang S. Ibig sabihin singular. And that singular fruit composed of 9 characteristics na dapat po nating angkinin, dapat po nating ipabuhay bilang anak ng Diyos na buhay. Somebody say, thank you, Lord. So we need to cultivate the fruit of the Holy Spirit and fostering a community characterized by humility. Say that word, humility. And secondly, mutual respect. Say that word, respect. May pagpapakumbaba at may paggalang. Maraming mga tao ngayon wala ng paggalang sa salita. Maraming tao ngayon hindi ginagalang ang kanilang magulang, ang mga nakatatanda. Subalit ang mga tatak na ito dapat angkinin ng isang mananampalataya sapagkat ito'y iniakda, isinulat sa banal na aklat upang tayo po ay mabigyan ng gabay. Say that word, guidance. What do we see in Galatians 5? Meron po ako nakitang tatlo na dapat natin tandaan. Dictum from the Word, description of the Word, and distinction coming from the Lord. Dictum, ibig sabihin yung declaration. Meron siyang inihayag about our calling, about the warning, about love, about service, about life. Yun yung 5 bagay na dineclare sa banal na kasulatan dito sa Galatians chapter 5. Ang sabi po ni Apostol Pablo, you, my brothers and sisters. Take note ng kanyang kinakausap, mga kapatiran. Hindi yung tagalabas, mga tagaloob. At lahat ng tagaloob, ito pa yung mga sumasampalataya sa Panginoon. Anong kanyang sabi? We're called to be free. Say that word, calling. It is our calling to be free. Na tayo ay maging malaya. Malaya saan? Malaya sa kasalanan, malaya sa condemnation, malaya sa kahatulan, na tayo binigyan ng pag-asa, kapatawaran, at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Somebody say, thank you, Lord. Sa 2 Corinthians chapter 3, verse 17, ang sabi ng Bible, now the Lord is the Spirit. Ang Panginoon ay Espiritu. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Say that word, freedom. Marami mga tao ngayon hindi malaya. Alipin. Sila ay nakakulong, sila ay nakatali, sila ay naka-hostage, hindi makagalaw, hindi makapagsimba, hindi makapagbasa dahil sila po ay walang kalayaan, walang freedom. Subalit ang lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Jesus ay meron ng kalayaan. Binigyan na tayo ng kalayaan na tayo na dati makasalanan, pinalaya na sa kahatulan. Somebody say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Pinalaya na tayo sa kahatulan in the sense na kapag ikaw ay kinuha na ng Panginoon, doon diretso sa langit, doon diretso sa kanyang kaharian. Tayo ay mayroong assurance of salvation. Say the word, assurance. Na ikaw ay anak ng Diyos, na ikaw ay tagapagmana, na ikaw ay sa kaharian ng Panginoon. Ano ang sabi? Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kaya kung ikaw ay tumanggap kay Kristo, ikaw ay nag-surrender ng buhay mo sa Panginoon, kapatid, ang Espiritu ng Diyos ay nasa sayo. Sabihin mo sa katayan mo, siguraduhin mo. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa sayo, and because the Holy Spirit is in us, there is freedom. Merong kalayaan. Ikaw ay pinalaya ng Panginoon sa anumang kasalanan na dati mong ginawa. Yung mga old life natin, pinalaya na tayo doon. Sometimes na aalala mo yung mga kalikuan na ginawa mo, kapalpakan mo yung panahon. Pag nagigirumduman mo, nangangirit ka, o kaya minsan, nakukonsensya ka. Pero ako ngayon, dahilan ko si kapatid, araw kayo na nangyari sa iya. Mga minamahal, lahat ng ito na ating nakaraan, kasalanan kahapon, at kasalanan ngayon, at sa kasalanan natin sa mga darating na panahon, ito po ay lahat binayaran na ng Panginoon. Say that word, paid. Paid in full. Kaya nga sinabi ng Panginoon, it is finished. Consumatum est. Ibig sabihin, mga kapatid, wala na. Hindi na ipapatong sa iyo sapagkat yun po ay inako na ng Panginoong Jesucristo. Somebody say, thank you, Lord Jesus. Kung kaya sa Romans 6:22, ang sabi ng Word of God, but now that you have been set free from sin, ikaw na pinalaya sa kasalanan,
and have become slaves of God, na ikaw ngayon ay naging tagasunod ng Panginoon, the benefit you reap leads to holiness. Everybody say holiness. Tayo po ngayon ay tumanggap ng kabanalan na isinare sa atin ng Panginoon. That's why ang sabi diyan, we become the righteousness of God in Christ Jesus. Sabi nung sa katayin mo, you are righteous. Minsan, pakiramdam mo hindi ka righteous. Pero ang Word of God nagsasabi, ikaw ay matuwid. We are the righteousness of God in Christ Jesus. Minsan hindi ka kumbinsido, pero ang salita ng Panginoon nagsasabi na ikaw ay binayaran, ikaw ay tinubos, na ikaw ay nilinis, ikaw ay pinatawad, ikaw ay binago, at ang tingin sa iyo ng Panginoon matuwid, kahit minsan nagkakamali ka, pero ang nakikita sa iyo ng Ama, ang katuwiran ng kanyang anak. Somebody say hallelujah. Kaya dapat nating tandaan, na ang buhay na ito ay niligtas na ng Panginoon. Ito ay inari na ng Panginoon. We belong to the Lord belongs to us. Ikaw ay sa Panginoon, ang Panginoon ay nasa iyo. At ang sabi sa iyo ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen? Minsan, pakiramdam mo wala ang Panginoon. Pero ang totoo niyan, medyo suhay-suhay mo kaya. Dahil ka na nagbabasa, dahil ka na nagsisimba, dahil ka na namimibi. Dahil mo na mati ang presensya ng kagurangan. Why? Because sometimes we forget. Nakakalimutan natin. Pero ang totoo niyan, ang sabi ni Lord, I will never leave you, nor forsake you. Romans 8:1 and 2, ang sabi ng Bible, therefore, there is now no condemnation. Wala nang hatol. Minsan, yung kasalanan natin, bumabalik, at si Satanas, sinasabihan ka na, nagkasala ka ba kayo? Ibabalik sa iyo, pag-irumdum sa iyo. Pag mati mo, matiun ka na naman. Pag mati mo, daog ka na naman. Pero anong sabi ng Word of God? There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. If you are in Christ, say amen. Amen. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free. Pinalaya ka na ng Panginoon saan? From the law of sin and from the law of death. Pinalaya ka ng Panginoon sa kasalanan, pinalaya ka ng Panginoon sa kamatayan. Ang sinasabi dito kamatayan, mga kapatid, yung separation from the presence of God. You have the presence of God. You are the carrier of the glory of God. You have the Holy Spirit of God. You are being sealed by the Holy Spirit of God. That's why, kung yan ay pinanghahawakan natin, kung yan ay pinapaniwalaan natin, kapatid, sabi mo sa katayan mo, ipamuhay mo. That is your calling. Yan ang pagkakatawag sa iyo. Yan ang binigay sa iyo ng Panginoon. And secondly, meron ditong warning ang binigay ng Panginoon. Merong babala. Ano ang sabi sa 13? Pakibasa. But do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Huwag mong gamitin ang iyong kalayaan na ikaw ay magpatalo sa laman. Minsan kasi ang mga tukso nandiyan dyan. Minsan ang iniisip ng tao, ay, pinatawad naman ako ng kagurangan. Mahaganda sa akong tawad at yan. Mga kapatid, ginagawang lisensya yung pagpapatawad ng Panginoon. Dapat, nag-i-exert tayo ng effort na tayo ay lumalago sa pananampalataya, nagiging committed sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, nagmamahal sa Panginoon, nagbabasa ng salita ng Panginoon at sumusunod sa kanyang banal na salita. Kaya ang warning sa atin, do not use your freedom to indulge the flesh. Huwag mong gamitin ang iyong kalayaanan porque pinatawad ka ni Lord, mapadagos ka sa kasalanan. Hindi. Kung nagkasala ka, confess, pero huwag kang tumuloy sa kasalanan. Sabihin sa katayin mo, tandaan mo yan. Doon kasi sa Galatia, mga mananampalataya, minsan, nag-iiriwal. Pero man sa tuya, minsan, sa mga local church, magigwa man yung mga misunderstanding. Sabi dyan ni Pablo sa 15, if you bite and devour each other, watch out, or you will be destroyed by each other. Nagkakaragatan sa likod, sigang relibakan, sigang kung ano mga maraot na buot. Sabi niya, watch out. Do not use your freedom to indulge in flesh. Huwag mo nang paghariin yung laman. Ang ibig sabihin, mabuhay ka sa Espiritu. Ibig sabihin, magpasakop ka sa Diyos. Yung banal na Espiritu na nasa iyo, hayaan mong siyang mag-lead. Siya manguna sa iyo. Kaya nga, sabi sa 1 Peter 2:16, live as free people, but do not use your freedom as a cover-up for evil.
Live as God's slaves. Mabuhay ka na merong takot sa Panginoon, na merong pagpapasakop sa Panginoon, na ikaw ay lingkod ng Diyos at bilang lingkod ng Panginoon, sabihin mo sa katayan mo, siya ang dapat masunod. Romans 6:1 and 2, ang sabi ng Bible, what shall we say then? Anong sasabihin ko? Shall we go on sinning so that grace may increase? Magpapatuloy ba ako sa pagsuway? Magpapatuloy ba ako sa pagkakasala? By no means. We are those who have died to sin. Tayo, yung mga namatay na sa kasalanan. How can we live in it any longer? Pag sinabi nating namatay na sa kasalanan, ang ibig sabihin noon, nagsuko ka ng buhay kay Lord. At dahil isinuko mo sa Panginoon, ang buhay mo, lahat ng nasa iyo, nasa Kanya na. Lagi nating binabakit, once you surrender your life to the Lord, kapag isinirender mo, binigay mo sa Panginoon ang iyong buhay, ibibigay niya sa iyo ang kanyang buhay. Sabihin mo sa katayo mo, hindi ka lugi sa Diyos. Sapagat ang buhay na ito ng Panginoon matagumpay. Ang buhay na ito ng Panginoon may kapangyarihan. Ang buhay na ito ng Panginoon may kabanalan. Kapag siya ay inakap ng Panginoon ang nasunod sa buhay, kapatid, sinasabi ko sa iyo, magkakaroon ng katuwiran. Sabi natin, we are the righteousness of God in Christ Jesus. But that righteousness will bring you uprightness. Amen? Letter C, hindi lamang calling, kundi yung service. Sabi niya, serve one another humbly in love. Paglingkuran ninyo ang inyong mga kapatid na may pagpapakumbaba, na may pagmamahal. Anong ibig sabihin yan? Inaari mo na ang iyong kapatid nito, karapat dapat nabigyan mo ng iyong service. Kung mayong sakayan, pasakayan mo. Kung may kaipuhan siya na tabangan mo. Sabi diyan, serve one another humbly in love. Dahil pagpangistorya, dapat ay, ang low profile, humbly, nagpapakumbaba. Sabi pa sa Colossians 3:23-24, whatever you do, work at it with all your heart. Gawin mo ng buong puso, gano'n itong daig ka napipiritan. Minsan, medyo nagre-reklamo ka. Ako na sa ngayon, perme, habo ko nga araw ka. No, we need to serve the Lord wholeheartedly. Dapat tayo magtrabaho na hindi napipilitan. Sapagkat kung ikaw ay naglilingkod, na ginagawa mo yan para sa kanyang kapurihan, sabi sa Corinthians 15:58, ang iyong paglilingkod may reward. Say that word, reward. Merong balik. Merong reward galing sa langit. Kung hindi dito sa lupa, doon sa langit. Pero ang sinasabi sa Matthew 10:41, dito sa lupa, tatanggap ka ng reward. Sa langit, tatanggap ka ng reward. Double blessing. Amen? Kaya sabi diyan, as working for the Lord, not for human masters. It is the Lord Christ you are serving. Ang pinaglilingkuran mo diyan, pakuha sa mga tao, si Kristo mismo. Kaya kung ikaw ay naglilingkod para sa Kanya, ginagawa mo yung paglilinis, pagluluto, paghuhugas, pag-preach, pagtugtog, pag-gitara, pag-piano, pag-worship lead, o kaya pag-outreach, gawin lahat for the glory of God. Sapagkat ang iyong paglilingkod ay hindi nasasayang. Somebody say, thank you, Jesus. Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Ang anak ng tao, si Jesus Christ po yun. Siya ay dumating hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at handang ibigay ang kanyang buhay. Para saan? Para sa mga sumasampalataya sa Kanya. Yung ransom na sinasabi, yung bayad. Dahil ikaw ay naka-hostage. Ang hostage taker si Satanas. At ang kabayaran, banal na dugo ni Kristo, binigay niya ang kanyang banal na dugo. Ang halaga ng pagtubos sa iyo ay ang buhay ng Panginoon Jesucristo. Kung ihahalin tulad mo ang buhay mo sa buhay niya, kapatid, ganun ang kanyang pagpapahalaga sa iyo. Kung gaano kahalaga ang buhay ni Kristo, ganun kahalaga ang buhay mo. Sapagkat yun ang pinangtapat ng Ama para mabayaran yung pagkakasala ng banla. Kaya tayo ay dapat maglingkod, masaya sa buot, dahil magparareklamo, dahil magparagumod-gumod. Sabi nga sa Philippians 2:14, do all things without murmuring and complaining. Gibuhon mo ang mga bagay na daing gurog-gurog, daing reklamo. Ang tawong parareklamo dahil nakakalaog sa promised land ni Kristo.
Sabihin mo sa katayin mo, tatandaan ko yan. Letter D, about our love. So sa service, hindi naman pagkamoon. Verse 14, ang sabi ng Bible, for the entire law is fulfilled. Natupad yung buong kautusan. How? In keeping this one command. What was the command? Love your neighbor as yourself. Sabi doon sa katayin mo, I love you with the love of the Lord. Ang pinakasummary talaga ng Word of God, ang pinakasummary talaga ng Bible sa one word, love. Ang pinakasentro na verse talaga niyan, John 3:16. For God so loved the world. Ikaw yun. For God so loved, tagas, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes, if tagas will believe in Him, tagas will not perish, but have everlasting life. That was the summary of the command. Lahat ng kautusan sa Old Testament, lahat ng tradisyon sa Old Testament, lahat ng okasyon sa Old Testament, lahat ng simbolo sa Old Testament, lahat pumapatungkol kay Kristo. Nagtuturo kay Lord. Nang dumating ang Panginoon, yung lahat ng commandments, tinugo ng Panginoon, ginanap ng Panginoon. Siya ang guminibo. Siya ang uminutong. Dahil walang tao na kayang gumawa noon, ginawa ng Panginoon. At dahil sa matinding pag-ibig na yan ng Diyos sa atin, kapatid, tayo ay naligtas. Amen? Sabi nga sa Matthew 22:37, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. So, the very essence is love. Yung pagmamahal. Ito mayong pagmali-mali, mayong paghihinayang, mayong ning pagrereklamo, kundi willing to offer your life, willing to offer your service, willing to offer your everything to the Lord for the glory of God the Father. John 13:34, pakibasa. You commandment that you love one another as I have loved you. So you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. But the basis of loving one another is loving yourself. Kung ang iyong sarili hindi mo mamahal, paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal sa iba? Because the basis or the standard of loving others is loving yourself. Kaya sabihin mo sa katayan mo, alagaan mo yan. Dahil pag para laagan ng maraot na bagay na magkaraot ka sa iyong hawak. Dahil mo yan pag para gutumon, dahil pag para puyaton. Ingatan mo yan. Because the basis of your loving others is loving yourself. Minsan ang tao pinapatay ang kanyang sarili sa trabaho. Dahil na nagtuturog, takadakol, gibuhon na yan. Mga kapatid, we need to love ourselves. Ngunyan may uso ng doctrine itong self-care. Self-care, tataw ka mag-alaga ka sa self-care, nag-exercise ka, nagpa-vitamins ka, nagpapa-spa, nagpapa-facial, tig-ataman mo ang hawak na yan, ang buhay na yan. And everybody say, why? Because your body is the living temple of the Holy Spirit. Ang katawan na yan ay templo ng Diyos, nakatira dyan ang banal na Espiritu, huwag mong sisirain yan sapagat kapag yan ay sinira mo, luwi ka. Kaya, mahalin mo ang iyong sarili. Mahalin mo ang iyong kapwa. Kapag minahal mo ang iyong kapwa, dapat mauna na minahal mo ang iyong sarili. Because the basis of your love sa others is loving yourself. Sapagkat ang buhay na yan ay kamukha ng ating Panginoon. You were created in the image of God. And that image na naka-imprenta sa iyo, nakalagay sa iyo mga kapatid, dapat inaalagaan. Palakpakan natin malakas ang hari ng mga hari. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Thank you, sis. 1 John 3:18, ang sabi ng Word of God, dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Huwag kang magmahal sa salita. Ikaw mga tao, nagsabi, I love you, pero titirada ka sa likod. O kaya, mahal mo ang iyong magulang, paralibak mo sa iyong magulang. Mga kapatid, mahalaga na tayo po ay nagsasalita
ginagawa yung ating sinasalita. Yung sabi mo, pigigibo mo. Kaya yung paggalang mo sa magulang mo, yung paggalang mo sa nanay mo, sa tatay mo, sa lolo mo, sa lula mo. Kapatid, that is a reflection of loving yourself and loving others. Sabi nga ni Kayan, how can you love God na dahil nahiling kung ang magulang mo na nahiling dahil mo maigalang? Yung mga okay naman sa amiga, pigpa-snack mo sa amiga mo, piglibre mo, pigtaon mo ng kakanon. Pero so, magulang mo dahil mo lamang naisipan na ilibre. O dahil mo lamang naisipan na regaluhan. Mga kapatid, let us reflect on these things because this is the word of God telling us not to live in word, but we need to do what we are saying. Kung ano sinasabi natin, gawin po natin, ipabuhay natin with actions, in truth. Love, not only in words, but even in actions. Sapagkat yan ang batayan ng Panginoon. Nakikita ng Panginoon kung totoo ang iyong pananampalataya, kung ginagalang mo ang iyong mga nanay, tatay, nakatatanda. Pag nagsasabi kang, Lord, I respect you, Lord, I worship you, Lord, I love you, Lord, subalit hindi mo mamahal, hindi mo maigalang para sa simbag mo sa magurang mo. Na nagparaataman sa iyo kung umboy ka, dahil nagtuturog kapit bantayan ka, makagat ka na mo. Kaso nakula ka na, teenager ka na, para sa simbag sa magurang. Sabihin natin, nagbabago. Letter E, about our life. Not only about our love, but about our life. Verse 16, pakibasa. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Mabuhay ka sa Espiritu. In other words, you need to follow the Spirit of God. You need to follow the leading of the Holy Spirit of God. Meron tayong pag-aapon na konsensya, no? Una, naisip mo siya na, pero the Holy Spirit is telling you something. It is the whisper coming from the Holy Spirit. The still small voice of the Holy Spirit. It is the voice of God telling you to do good. Telling you to honor your father and your mother. Sabi diyan, walk by the Spirit. Tayo lumakad. Tayo ay mabuhay na ayon sa kalooban ng banal na Espiritu. How shall we know if it is according to the will of the Holy Spirit? By the Word of God. Kaya nagbabasa ka. Kaya nakikinig ka. Kaya binabasa at pinag-aaralan mo, ina-apply mo yung kanyang salita. Verse 17, pakibasa. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. Take note mga kapatid, na yung kalooban ng banal na Espiritu ay against, kalaban ng kalooban ng laman. Kaya you need to evaluate. Ito bang gagawin ko para sa laman o para sa Espiritu? Kapag yan ay para sa laman, that is against the Spirit. Mamaya, babanggitin niya pa kung ano ang description ng laman na yan. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. In short, you are no longer under tradition. You are no longer doing the thing because you are complied or you want to comply. Because we are under the freedom of the Lord. Binigyan tayo ng kalayaan na ng Panginoon. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Kaya nga, sabi sa Romans 8:14, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. You will confirm, you will have the confirmation that you are child of God, na ikaw ay anak ng Diyos kapag ikaw ay ginagabayan ng banal na Espiritu. Sabi mo nga, guide. Ang Panginoon ang nagbibigay sa iyo ng guidance. Kapag meron kang gagawing kasalanan, makukonsensya ka, masasalaan. It is the word, it is the voice of the Holy Spirit. Pero sometimes, we oppose. Naisip muna, nasala, tuloy mo pa. But sabi mo, nagpadaong ka sa laman. Subalit, sinasabi ko sa iyo, dahil sa katagumpayan ng Panginoon Jesucristo, nung siya itinanggap mo, sabi mo sa katayin mo, ikaw ay matagumpay. Romans 8:5 and 6, those who live according to the flesh, have their mind set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. The mind governed by the flesh is death. But the mind governed by the Spirit is life and peace. Kapag ang Holy Spirit ang gumagabay sa iyo, tungo niyan buhay. Dahil ka mapapahamak. Pero kapag ikaw ay ginagabayan ng laman, sinusunod mo ang laman, ang tungo niyan kapahamakan. Ang tawag ko diyan, consequence. Napahamak ka dahil meron kang ginawang sala. At ang pigsiway ka na kang magura mo, padagos ka, panday ng papasiway. Sabihin mo sa tayo mo, makinig tayo. Sabi nga,
ni Chris. When the Holy Spirit comes into your life and you allow Him to take charge of your life, He will bring in the anointing. The anointing of God's Spirit will come upon everything you do. Ang kapangyarihan ng Diyos, dadaloy sa iyo. Kailan? Kapag hinayaan mo ang Panginoon ang manguna sa buhay mo. That is the declaration. That is the dictum coming from the Word. Secondly, number 2, the description of the Word. About the flesh and about the fruit. Dalawa ho yan. Sa 19, ang sabi ng Bible, pakibasa, Kaya ang mga kawan naman sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapil, karumihan, kalibugan. Ito po yung flesh. Dito mo ma-identify kung yan ay sa laman o kung yan ay sa espiritu, sapagkat inisa-isa. Dinescribe pati ni Apostol Pablo, kaya ng banal na kasulatan, ang tungkol sa laman at kung ano ang makalaman. Ano ang sabi diyan? Ito ay yung pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo-talo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. Envy, drunkenness, orgies, or the like, I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Kaya yung mga bagay na binanggit, yun yung mga dapat iwasan. Yun yung mga dapat tanggalin natin. Sapagkat tayo ay nasa Panginoon na, yung mga bagay na binanggit, giving us guidance coming from the Word for us to forsake. And we need to come before the Lord. Sa 21 sabi diyan, kapanghilian, paglalasing, kalayawan, at mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinapaalala sa inyo. Tulad ng aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. In other words, mga kapatid, itong gawa ng laman is contrary to the fruit of the Holy Spirit. Contrary to the will of God. Contrary to the kingdom of God. Contrary to the will of the Lord. Kaya nga, binanggit yan sa Corinthians 6, 9, and 10. Pakibasa. Or do you know that your works will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men. Ang sabi dyan, nor thieves, nor greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Kahit ito, hindi sila mamana. Kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon at pinangungunahan ka ng banal na Espiritu, yung mga binanggit na ito, mga kapatid, dapat hindi na sa atin makita. Sabihin natin, nagbabago. Sa Revelations 21:8, napakalinaw, binanggit ng pahayag. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Ito hayag-hayagan na talaga. Tahasan, harap-harapan, binanggit. Ang gumagawa ng mga bagay nito, ang kanilang punta, sabi niyo saan? Sa impyerno. Kaya mga kapatid, tayo binigyan ng salita para tayo po ay mabigyan ng gabay ng banal na salita ng Panginoon. Mga luwag, mga taksil, gumagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay, mamamatay tao, mga makikiapid, mangkukulang, sumasampa sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. You know, dahil kitang ligtas, tagawag sa sinungaling. Ano? Ang kanilang bahagi, ito may mana, ano yon? Sa lawa ng apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan. Bakit ikalawang kamatayan? Sapagat ang first death, mga kapatid, physical death. Naghiwalay na sa katawan mo, sa espiritu mo, namatay. Linubog. Pero yung spiritual death, eternal separation from God. Saan ang kalag? Sa impyerno. Kaya dito lang, mababasa mo na totoo ang banggit ng banal na kasulatan na merong ikalawang kamatayan. Merong tikurukutuan sa impyerno. Sa Luke 16, mababasa dyan sa kwento ni Jesus. Yung mayaman at si Lazarus. Yung isa nandoon sa paraiso, yung isa nandoon sa impyerno. Nanamitan niya ang init. Na-experiensyahan niya ang init. Totoo po may impyerno. Kung ang iba hindi naniniwala, ito po ang patunay.
Kinakailangan natin basahin, pag-aralan, sapagkat ito ang binanggit ng banal na kasulatan to give us guidance from the Word here in Galatians. Pangalawa, not only the flesh will describe. The description of the fruit of the Spirit. Verse 22, makibasa. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Kung itatapat mo yung fruit of the Holy Spirit doon sa gawa ng laman, magka-opposite. Kaya yung gawa ng laman, inisa-isa, binanggit para malaman natin, para maiwasan natin, binanggit din yung bunga ng Espiritu na dapat ay kakitaan tayo. Ano yon? Self-control, faithfulness, kindness, goodness, love, peace, joy. Lahat po ito, bunga ng banal na Espiritu na dapat nakikita sa mga anak ni Kristo. Sabihin mo sa katayin mo, ikaw yun. Colossians 3:12, pakibasa. Kaya bilang mga anghel ng Diyos, banal at minamahal, damtalin niyo ang inyong sarili ng haba, kabaitan, kababaang loob, kahinamunan at pagtsatsaga. Yung mga bagay na ito ang ating idamit, ating isuot, ilagay sa ating mga sarili sapagkat ito ang nais ng Panginoon. Kung ikaw medyo kulang pa ang pasensya mo, we need to grow. God is a God of process. Hinahayaan ng Panginoon na ikaw ay maproseso at dating time, mapiperfect mo mag-iraya. Pero kung ikaw ay nagkamali, nagkasal, nagbumagsak ka, kapatid, bumalik ka sa Diyos. Sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng pangalawang pagkakataon. Confess. Sabi baga sa Psalms, though he fall, he shall not be cast down, for the Lord upholdeth him in his hand. Kaya, yung servant ng Panginoon, o yung tao ng Panginoon, kahit siya magkasala at bumagsak, meron siyang pangalawang pagkakataon. We need to confess, and the Lord will cleanse us from all unrighteousness. Ang Panginoon handa na ikaw ay tanggapin. Pero minsan, ang tao, because of pride, marauto na niya. Kung para kasala ko, dahil na niya ako angay, dahil na ako masimba, kada ako na akong sala, kapatid, damor dapat lumapit ka sa Diyos. Amen? The proper response doon sa taong nagkamali, bumagsak, nagkasala, is to come before the presence of God. Because in the presence of God, there is cleansing, there is forgiveness, there is holiness. Walang ibang makakatulong sa iyo, ang Panginoon lang. Sabihin mo sa katahin mo, tandaan ko yan. Ephesians 5:9, sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng kabutihan, katuwiran, at katotohanan. Yan ang bunga ng liwanag. That is the fruit of the Holy Spirit. At yung fruit of the Holy Spirit dapat nasa ating buhay. Kung ngunyan diit pa sa nanyaon, continue to study the Word of God, continue to read the Word of God, continue to worship God, continue to attend, sapagkat later on, from glory to glory, ito po ay nagbabago. Sabi nga sa kanta, binabago tayo araw-araw. Take note, sabi sa Corinthians 5:17, those who are in Christ, they are new creation. The old things has gone, the new things has come. Lahat ng nagtanggap kay Lord, magsabi, thank you, Jesus. Sabi nga ni Packer, the fruit of wisdom is Christ-likeness, peace, humility, and love. And the root of it is faith in Christ as the manifested wisdom of God. Sino yon? Katalinuhan, si Kristo. Kapag meron kang Kristo, ang tendency, kapatid, magmamanifest siya sa iyo. Kung medyo kulang pa, magpatuloy ka na. Time will come, you will be glorified. And finally, yung distinction from the Lord. Ano ang distinction yan? As dead in flesh, as alive in spirit. Dalawang bagay na distinct. Dalawang bagay na magkaiba, pero pinapaliwanag niya. As dead in flesh. Anong sabi sa 24? Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Yung mga nakay Kristo, pinako ng kasama ni Kristo ang laman. Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, sinuko mo na sa Panginoon ang buhay mo. Kung merong namumuno sa iyo ngayon, kung merong namumuno sa buhay mo ngayon, let the Holy Spirit lead you. Because you are considered dead. Pag ikaw ay dead in sin, ang ibig sabihin niyan, dumating man yung pagsubok, dumating man yung tukso, wala nang dating sa iyo. Bakit? Wala ka ng pakiramdam doon. Kaya nga sabi sa Galatians 2:20, pakibasa. I have been crucified with Christ, and I no longer live,
but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Ako ay napako na, past tense. I have been crucified. Present perfect tense, naganap na. With Christ. Ano sabi? I no longer live. Bako na ako na ubuhay ko niyan, si Kristo na. Kaya pag nakahiling ka, nag-attract sa iyo muling kasalanan. Pag-iimbita ka mag-ibig. Sabi mo, patay na ako dyan. You declare it. Because this is the Word of God. Ano sabi? I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. Hayaan mo na ang buhay na yan ay pangunahan ni Kristo sapagkat ang buhay na yan ay isinuko na sa kagurangnan. Sabi mo sa katahin mo, mabuhay ka kay Kristo. Colossians 3:5, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Ang greed pala, idolatry. Tuhong kasakiman, idolatry siya. Romans 6:11, in the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desire. Dead to sin, kung sabihin, dahil ang dating sa imo. Ang ibig sabihin niyan, dumating man yung kasalanan na yun, mga kapatid, hindi mo na pagbibigyan. Sapagkat ikaw ay buhay na sa Diyos na makapangyarihan. Romans 8:13, pakibasa. For if you live according to the flesh, you will die. But if you spirit, you put to death the misdeeds of the body, you will live. Ito yung magkakontrang bagay, magkahampang. Pag dumang ka sa laman, kagadanan. Pag dumang ka sa espiritu, buhay na dahil katapusan. Mapili ka mo niya. Sabi mo sa tayo mo, decide. Let there be as alive in spirit. Dead in flesh, alive in spirit. Patay sa laman, patay sa kasalanan, dahil ikaw pinalaya ng kagurangan. Pag ngayon naman, alive in spirit. At sabi sa 25, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Tayo ay lumakad. Nakasama ang banal na Espiritu. At kapag tayo ay kasama ng banal na Espiritu, hindi tayo mapapahamak. Kaya nga, sabi sa 26, let us not become conceited, provoking and envying each other. Dahil ka magpadaya sa sarili mo na mag-uri sa iba, submit to the Lord. Buhay mo, makasalanan, marumi, bigay mo sa Kanya. Buhay niya na banal, malinis, bibigay niya sa iyo. Sabi mo sa katahin mo, hindi ka lugi sa Diyos. Kaya nga, Ephesians 2:5 ang sabi, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Dahil sa Kanyang biyaya, dahil sa Kanyang habag, mga kapatid, tayo ay naligtas. At ikaw ngayon ay ligtas. And this is sure, 100%. Salvation is 100% from the Lord. Romans 8:10 ang sabi, but if Christ is in you, sabi mo sa katahin mo, in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life because of righteousness. Kahit yung katawan na yan subject to death, mamamatay, pero ang Espiritu ng Diyos magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ng malakas ang hari ng mga hari. Sabi nga ni John Calvin, the Holy Spirit has consecrated us as temples of God. We therefore must let the glory of God shine through us, and we must not pollute ourselves with sin. Mabuhay tayo sa Panginoon. Sabihin natin lahat, dakilang Ama. Salamat po sa iyong masalita. Narito ako, muli kong hinihirang ang aking buong buhay sa pagpapasakop sa iyo. Masunod po ang iyong kalooban sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.